Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang umaga sa inyo mga kapuntos, at sa oras na ito may tampok akong video para sa inyo. Ito ay isang review sa nangyaring talakayan sa pagitan ni Father Darwin Itgano at saka ni Chris Bacalares, kung saan kanilang pinag-usapan ay ang kanilang mga doktrina na itinuturo. Sa side ng mga Seventh-day Adventists, maturo nila yung fundamental belief, at sa side naman ng Roman Catholic Church ay ang aming Catechism of the Catholic Church. So, isa-isa nating review yung nangyaring talakayan dahil maganda itong gawa ng topic para ma-review ng gusto. Okay, narito ang unang video na ating i-review. Okay. Anita sa unang Bucros examine, pinaagi sa 28 Fundamental Beliefs by Pastor Chris Bacalares, atong igsoon gikan sa Roman Catholic Church, atong igsoon Father Anuber Darwin Itgano. Salamat kaayo, igsoong Jerry Arucha. O mo ni akong pangutana diri sa inyong sa 28 fundamental beliefs ninyo. One of the gifts, number 17 o Article 17 sa fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. One of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. The gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White as the Lord's messenger. Her writings are a continuing and authoritative source of truth, which provide the church comfort, guidance, instruction, and correction. They also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Akong pangutana ni Igsoon Chris, asa mabasa sa Biblia nga kining writings ni Ellen G. White authoritative source of truth? Ayan, so maganda po yung kinalabasan ng unang katanungan. Ang tanong ay kinuha ni Father Darwin dito sa kanilang libro, kung saan sinasabi dito that si Ellen G. White as the Lord's messenger, her writings are a continuing and authoritative source of truth. Ang kanilang kasi napag-usapan kasi yung mga doktrina biblical ba. So dito tinanong dito ni Father Darwin Itgano si Chris Bacalares kung saan sa Biblia mababasa na ang writings ni Ellen G. White ay authoritative source of truth. Pakinggan natin kung paano yan sinagot ni Chris Bacalares. Una sa tanan, litra por litra, wala tay mabasa. Yan. So maliwanag dyan na yung palang kanilang katuruan pala na sinasabi na ang mga writings ni Ellen G. White ay authoritative source ay wala sa Biblia. Tuloy. Actually, sa Biblia na ay daghang mga books nga wala maapil diri. Example, na ay Book of Wars pero wala maapil diri, pero naa sa teksto. Okay? So, ang amo nga pagtulunan mo ni nakabase sa Biblia nga naghisgot nga kini siya na ay propeta sa last days. Ayan. Ayon pa kay Chris Bacalares na sinasabi doon ng Biblia na meron dang propeta sa last days. Na ay propeta sa last days. Na ay propeta sa last days. Wala akong naalala na may sinabi dito ang Biblia na merong propeta sa last days. Example, din sa Buhat Kapitulo 11, versikulo 26.
nag-ingon diri kung atong basahon sa buhat 11 bersikulo 26 matod pa niya ngadto sa 27 na lang ta. Ugon niya niadtong mga adlaw dihay mga propeta gikan sa Jerusalem nga nalaglubsong ngadto sa Antioquia. Walay mga ngalan ni diri. So ang pagpasabot lang mo ni nga ang iyang minsay naa sa balaan nga kasulatan. Una akong Okay. igsuon kong gitano. Yun, kitang-kita naman sa naturang video na talagang hindi sinagot ni Chris Bacalares ang katanungan. Kasi ang tanong ni Father Darwin ay tumutukoy sa writings ni Ellen G. White as the authoritative source of truth. Asa mabasa sa Biblia nga kining writings ni Ellen G. White authoritative source of truth. Asa mabasa sa Biblia nga kining writings ni Ellen G. White authoritative source of truth. Pero ang ginawa ni Bacalares, ibinaling ang issue sa mga propetang taga-Jerusalem na umunta sa Antioquia. Di naman si Ellen G. White yun. Di naman si Ellen G. White yun. At wala naman, hindi naman mga SDA yun. Hindi sila mga SDA. Sila ay mga propetang taga-Jerusalem nagpunta sa Antioquia. Mga legit na propeta yon. Samantala yung kilang sinasabi na propeta, may something wrong. No? So, ang tanong ni Father Darwin talagang hindi sinagot. Actually, ano yun? Isang uri ng fallacy yun, fallacy of composition, at saka, o di kaya fallacy of equivocation, no? Fallacy of equivocation. Bakit? Hindi naman si Ellen G. White ang tinutukoy na propeta doon sa Gawa 11:27. Pero kanilang ipinukol kay Ellen G. White kasi para sa kanila siya ay propeta. So kung ang kanilang mensahe doon is ay biblical, so therefore si Ellen G. White ang kanyang katuruan din biblical, mali yun. Mali yun. Hindi gano'n. Katunayan, may katuruan sila. May sinabi si Ellen G. White na nakita niya si Enoch sa isang mundo kung saan may 7 buwan. Teka. Saan kayang lugar yun? Kasi makakaalam ko, sa loob ng solar system natin, nasa Saturn, ang Saturn lamang, ang planeta na may 7 buwan. Huwag mo sabihin sa akin, nakita ni Ellen G. White si Enoch doon sa Saturn. There's something wrong. There's something wrong. Actually, marami katuruan si Ellen G. White sa kanyang mga writings talagang unbiblical. Hindi niya pwedeng itagpi yung ginagawa ng mga propeta sa Jerusalem kay Ellen G. White kasi yung mga propeta yung walang record na pumalpak yun. Samantala si Ellen G. White may mga record na pumalpak. Yan, tawag natin doon is fallacy of equivocation. Hindi magkapareho pero ipinagpapareho nila dahil lamang sa term na propeta. Kaya there's something wrong talaga kung unawain mo. Okay, proceed natin. Salamat igsuon kay dili jud siya mabasa litra per litra, no, ang authoritative source of truth. Kinsa may nag-ingon nga kining iyang writings authoritative source of truth. Yan, so ang follow-up question ni Father Darwin, sino naman ang nagsabi na ang kanyang mga writings ay authoritative source of truth? Pakinggan natin kung paano yan sagutin ni Chris Bacalares. Okay. Sa akong gikaingon, dili mabasa ang word nga Ellen White. Ayun, may something wrong na doon. Hindi naman tinatanong ni Father Darwin kung mababasa ba ang Ellen White sa Bible. Ang tanong niya, sino ang nagsabi na ang mga writings ni Ellen G. White ay authoritative source of truth? Kinsa may nag-ingon nga kining iyang writings authoritative source of truth. Kinsa may nag-ingon nga kining iyang writings authoritative source of truth. Ayun ha, kitang-kita naman ang liwanag ng tanong. Sino ang nagsabi na mga writings ni Ellen G. White ay authoritative source of truth? Hindi pa rin sinagot ni Chris Bacalares. Dami ng tanong si Father Darwin, hindi pa niya nasagot. Pero ang mensahe
nga gihatag ni Ellen White sama pananglit sa adlong ipagpahulay, sama pananglit mahitungod sa dietary laws, mga pagtulunan sa Seventh-day Adventist, mapamatud-an na sa balaan nga kasulatan. Ayan, napakaliwanag. Ang tanong, hindi pa rin sinagot. But instead, ang ginawa ni Chris Bacalares, dinrive niya. Kumbaga, kinambyo niya ang kanyang pagsagot at niliko doon sa aral. Hindi naman tinatanong ni Father Darwin yung patungkol sa aral. Ang tanong ni Father Darwin, sino ang nagsabi na ang kanyang mga writings ay authoritative source of truth? Pasalamat si Bacalares, hindi ako nakalaban niya. Kung ako nakalaban nito, talagang hindi ko bibitawan to. Kaya ang ginawa ko doon sa, patungkol doon sa founder, hindi ko siya binitawan. Nagkaroong grammar tuloy siya doon. Kalahin mo, hanapan ba naman ako na sa ano basta sinabi ni Kristo, I will founder my church. And eto naman, ang tanong, sino ba ang nagsabi na ang kanyang writings ay authoritative source of truth? Actually, ang pagliko ni Bacalares doon sa Sabbath, sa dietary law, hindi yun pwede na sa writings ni Ellen G. White. Bakit? Nasa Biblia na yan bago pa siya pinanganak. So, ibig sabihin, ang authoritative source of truth, yung Biblia, hindi ang kanyang writings. Ang problema lang, ang sinabi kasi sa kanilang fundamental belief, yung writings niya ay authoritative source. Inyo ha? Kung ang Sabat lang ang pag-uusapan, kung ang dietary law ang pag-uusapan, hindi yan pwede na sa writings ni Ellen G. White, kundi sa Biblia. Kaya ang authoritative source of truth, yung Biblia, kung yan ang ating pag-uusapan dito. Kaso nga lang, ang problema lang, ang kanilang aklat nagsasabi na ang mismong writings ni Ellen G. White, ang authoritative source of truth, yan ay isang, kung sa Bisaya, papaglikoy nga tubag. No? Inilihis niya sa aral, hindi naman yon ang tanong. So, igsoon, kining authoritative source of truth, extra biblical sources ba kini? Yan. So, ang tanong uli ni Father Darwin, so yan bang sinasabi niyo dyan na authoritative source of truth, yung writings ni Ellen G. White? Inaamin mo ba na yan ay isang extra biblical sources? Pag sinabing extra biblical sources, referensya. O di kaya mga mababasa lang sa hindi sa Biblia. Extra biblical sources. Halimbawa, sampulan na lang natin sa Josue 10:13. Kung ating babasahin sa sa Josue 10:13, ganito ang ating mababasa. Ayan. Sabi diyan, tumigil ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Haser? Yung aklat ni Haser na yan, ang tawag dyan is extra biblical sources kasi hindi naman bahagi ng Biblia ang aklat ni Haser. Kumbaga, ginamit as reference. Ang aklat ni Haser, yung sinabi dito ni Josue, ibinate niya ang niya sa referensya na aklat ni Haser. So, sabihin, ang aklat ni Haser dyan ay isang extra biblical sources. So, ang tanong ni Father Darwin ngayon, yung sinasabi sa fundamental belief ninyo na authoritative source of truth, ano yun? Alin yun? Yun ang writings ni Ellen G. White. Yan ba ay extra biblical sources? So, ang tamang sagot dyan is yes, kasi hindi naman talaga mabasa sa Bible yan. Mga writings ni Ellen G. White, gaya na lang halimbawa, nakita niya si Enoch sa isang mundo na may 7 buwan. Isa yun. Isa lang yun. Wala sa Bible yan. So, extra biblical sources yon. Pero, ang sagot ni Bacalares, pakinggan natin.
Okay. Kini gitawag nato nga source of truth. Mauni ang dalang kasulatan. Mauni ang dalang kasulatan. Mauni ang dalang kasulatan. Ay, mali. Mali. Ayon sa kanilang fundamental belief, hindi ang Biblia, hindi ang banal na aklat ang authoritative source of truth, kundi ang writings ni Ellen G. White. Tinan nyo this gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White as the Lord's messenger. Her writings are a continuing and authoritative source of truth. Ayon sa kanilang fundamental belief, ang authoritative source of truth ang writings ni Ellen G. White. Ang sabi ni Bacalares, ang authoritative source of truth daw, ang banal na kasulatan. Ay, mali yun. Mali yung sinasabi ni Bacalares dito. Para bang, kung papansinin nyo, para bang nililikoy na, gilikoy ba, gilikoy? No? Gilikoy niya. So, hindi tayo, ang mga tanong ni Father Darwin talaga, kung i-review natin, talagang hindi sinasagot ni Chris Bacalares. The same sa ginagawa niya sa amin. Pag kami nagtanong, medyo tagilid siya. Pakunwari sumasagot, pero hindi talaga siya sumasagot. Ang liwanag ng mga tanong ni Father Darwin, ni isa, wala pa siyang sinasagot ng tama. Kinsa may naghimo aning, kinsa may nag-decide aning 28 yun. 27 man ni atong miagi. Kinsa man dyan nag-decide aning 28 fundamental beliefs. Okay. Ang 28 fundamental beliefs, Biblia mo'y nag-decide, ana. Kaya ang tanan pagtulunan sa 28 fundamental beliefs, gikan mas Biblia. Kini siya, gipalig-on lang sa gitawag nato General Conference of Seventh-day Adventist. So, dili ni gikan sa General Conference, dili gikan sa Seventh-day Adventist, apan gikan sa balaang kasulatan. Ayun. So, sa pagkakataong yun, malinaw, sumagot na si Bacalares na ang bumuo pala ng 28 fundamental beliefs nila, na dati 27, naging 28, ay ang General Conference. Kung saan ito ay kanilang binatay sa Bible, pero ang bumuo ang General Conference of the Seventh-day Adventist. Sa pagkakataong yun, talagang sumagot na talaga si Bacalares. Tuloy. Andi sa page 258 sa inyong fundamental belief. O sa imong gigamit? Kani siya or katong isa? Aning page 28, 5 Kani siya nga libro? Kay lain-lain mo gud siya. like page. Itong karaan ninyo, bro. Itong karaan ninyo. Page 258. The Bible, the Supreme Standard, Seventh-day Adventists fully support the Reformation, principle of sola scriptura, the Bible as its own interpreter, and the Bible alone as the basis of all doctrine. The founders of the church developed fundamental beliefs through the study of the Bible. Akong pangutan na ani, pwede ba manganla nimo kinsa ning mga founders? Pwede ba manganla nimo kinsa ning mga founders? Okay, so sa pagkataong ito naman, tinatanong naman ni Father Darwin Gitgano si Chris Bacalares kung pwede bang pangalanan ang mga founders ng iglesia ninyo. Kasi mga founders na sinasabi. Pakinggan naman natin ngayon kung paano yan sasagutin ni Chris Bacalares. Kini man bungod nga founders, nabasa ninyo sa ubang mga libro, na Ellen White, na James White, na Joseph Bates. Di lamang na sila na paidaghan nga nagbasa sa balaang kasulatan nga ang pagtulunan mauna ang gidala diri sa kahanginan. Ayun, so ayan, pinangalanan niya Ellen G. White, James White, Joseph Bates. Pinangalanan niya. Sa iba namang, yung iba din niya napangalanan, pero meron namang mga represent na papatunay naman. Gaya ng halimbawa, ito sa sa unanswerable answers. Ito si Joseph Bates, Joshua Himes, Hiram Edson, James and Ellen White formed the nucleus of the new group now known as the Seventh-day Adventist. Sila ang nag-form, sila ang bumuo.
Ngayon, meron pa rito, nasa ano yun eh. Andyan naman si Ellen G. White, James White, John and Andrews. So, yan yung mga founders o nagtatag ng Seventh-day Adventist Church. So, sa pagkakataon yun, kay tatlong pangalan na binigay ni Bacalares, sumagot naman siya na sila pala ay binuo ni Ellen G. White, James White, Joseph Bates. Next question. So, dili day si Kristo ang founder ani igsoon? Ayan, dito naman, tinatanong naman ni Father Darwin dito, so hindi pala si Kristo ang founder nito. Paano ito sagutin ni Chris Bacalares? Ang word nga founder man good, dili parehas sa sinabtan sa 70 sa Roman Catholic Church. Na kung kay ka o founder, lahi ang inyong understanding sa word nga founder, ang bisaya ninyo sa inyong founder is magtutukod. Unya inyong i-drive dito sa Mateo 16:18, nga diin wala man ang word nga founder, nga builder may tuwa dito. So kibali kung magisgot og founder, kami mo'y maghubad ana nga definition. Dili ang nangutana. Wala akong tawag igsuong bitgano. Okay, so sa pagkakataong yon, hindi na naman ulit sumagot si Chris Bacalares. Kasi ang tanong kasi, so hindi si Kristo ang founder kasi mayroon siya pinangalanan si Ellen White, James White, Joseph Bates. So hindi si Kristo ang founder nito. Ang sagot ni Bacalares, napunta siya sa ang layo. No, ang layo na pwede naman sagutin yun ng tanong yun ng yes or no. Pero ang ano niya is malayo. Napunta siya sa sa kaulugan ng founder, ganon. So, doon na sa Bisaya pa nalikoy. Nalikoy si Chris Bacalares. Dahil doon sa term founder, iniba niya. Hindi naman tatanong kung ano ibig sabihin ng term founder. Ang tanong lang naman kung kasama ba si Kristo o hindi sa mga founder. Next question. Unsa man day na definition sa founder igsoon? Okay, sa pagkataong yon, yung tanong ni Father Darwin kung si Kristo ba ang founder, hindi nasagot kasi nagbigay niya ng kasagutan niya na si Ellen G. White, James White, at si Joseph Bates. Kini mang bumbod nga founders, nabasa ninyo sa ubang mga libro na Ellen White, na James White, na Joseph Bates. Tanong ni Father Darwin, hindi ba kasama si Kristo dito? Oh, so ibig sabihin pala, sinasangayunan mo na hindi si Kristo ang founder. Hindi pa sumasagot si Bacalares. At ngayon, sila ay napunta sa definitions of founder. Definitions of founder. So, dahil sila napunta dyan, magbasa na lang muna ko ng comments at mamaya-maya konti talakayin po natin yung about dyan sa sinasabing founders, no? At yan ang ating tatapik mamaya-maya saglit. Okay, so basa na muna tayo ng ating comments.